Alright, so ngayon naman mga kanatik, papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit yung ating T-Max S Pro na helmet intercom dito sa ating helmet, no? So, bali itong helmet natin is Evo na GT Pro na full face large. Yan. So, mas maganda rin na yung pagkakabitan yung helmet is intercom ready siya, no? So, paano mo ba masasabi na intercom ready ang isang helmet? Yan. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano nyo malalaman. So, first, gagawin muna natin is tatanggalin muna natin itong mga cheek pad niya para mas makita nyo mabuti yung process or yung pwesto ng mga wire. So, mga nakaboton lang naman itong mga gilid na to, no? Itong mga cheek pad na to, nakaboton lang yan. Ito siya, oh. May 3 button siya dyan. I think almost the same lang naman din to sa ibang helmet brand or model. So, kabilaan yan, tatanggalin natin. And then, yung dito sa may likod, kahit i-detach nyo na lang yung button niya. Then, that's all. Then, tulad ng sabi ko kanina, mas maganda kung intercom ready na yung ating helmet. So, for example, itong sa atin sa may GT Pro, ito yung kung bakit nasabi ko siyang intercom ready. Yan. Ito siya, oh. Meron siyang pwesto para dun sa headset ng ating intercom. So ito, disregard nyo muna yan kasi mic ko yan para dun sa ating action cam, no, pag nakakabit dito sa aking helmet. Yan. So kabilaan yan, meron siyang foam. Tanggalin ko muna siya. Yun. So bali, kumbaga ito na yung pinakapwesto ng ating headset, no. So, ang pinakauna natin gagawin dyan is ilalagay muna natin itong ating clip mount. So, syempre, saan ba ang pwesto ng helmet intercom? So, ang pinaka-best way na pagpupwestuhan nyo ng inyong mga helmet intercom is sa may left side. Yan, yung left grip nyo. Kasi siya yung pinaka hindi busy especially pagka nagmo-motor tayo, no? So, pwede mo siyang igalaw-galaw anytime. Not unlike nung right hand natin is busy yan sa throttle. Yan. So, ito muna, ilalagay muna natin siya. Yan, body. Yan, bali yung pwesto nung akin is dito siya nakalagay. Then once na naipwesto mo na siya, that's the time na pwede mo nang higpitan yung mga Allen bolts niya, no? Or Allen screw. Gamit yung pre-tool na kasama. Actually, mas maganda rin talaga itong clip mount kesa dun sa naka-permanent na sticker, no, na ini-stick siya dito. Kasi ito, anytime pwede mo siya tanggalin, not unlike nung sa permanent na nakadikit, possible pa na makadumi sa helmet mo, no. So, higpitan nyo lang mabuti. Yan. So, syempre, dahil nasa kaliwa yung ating intercom,
Kung makapansin nyo, itong speaker or headset natin is may maikli at mahaba. Ito, yung cord niya. So, yung pinakamaikli, siya yung pinakamalapit dun sa may intercom natin. No? Then, yung isa naman is dun sa kabila. So, ito yung kabilang side ng intercom. So, dito nakapwesto yung mahaba. Then, yung cord niya, iikot nyo lang dito sa may likod ng yung pinakalikod ng backpad nyo. To, yung sa may likod ng helmet. Yan. Gabay nyo na siya dyan. Then, pwede natin ibalik yung ating cheek pad dito. Actually, pwede mo siyang ilagyan ng velcro dito para hindi siya matanggal-tanggal. Pero once na maikabit ko naman itong cheek pad ko dito, secured na yan. So, hindi ko na siya nilagyan ng velcro. Pwesto muna natin yung wire natin dito. Then, ilock na natin yung ating, yan, sa may likod. Bali, ayun, yung speaker natin o yung headset natin. Yan. Then, doon naman tayo sa kabilang side. Alright, so dito sa kabilang side is medyo komplikadong na parang madali naman. Pero kasi sa akin, meron pa akong ilalagay na mic para sa aking GoPro. So, importante kasi sa akin to, especially, yun nga, nagbablog-vlog tayo. Kaya kailangan ko talaga to. So, itong sa mic ko, lalagay ko na lang siya sa ilalim na itong aking strap. Then, syempre, yung kabilang speaker or headset natin is doon pa rin nakapwesto sa may helmet intercom. Dito sa may butas, no? And then, yung sa mic, saksakan ng mic, nakaready lang siya dyan. Tapos, itong sa may intercom is ilulubog ko siya dito sa may ilalim. Yan. Para sakto lang siya dito sa may ating intercom. Walang masyadong naka-loose wire. Yan. So, pakita ko sa inyo yung magiging output natin. Mali iniiwasan ko kasi na mayupi yung mga wire, no? Eh, siyempre, mahirap na para magtagal din yung buhay ng ating intercom. So, nakaipit siya dyan. Then, subukan natin ulit.
I think okay na yan. Then, that's time na ayusin na natin yung loob. Pakita ko sa inyo. Na ganito ang itsura niya dito sa loob. Yan. Ikabit natin tong ating microphone. So, tandaan nyo, dapat arrow to arrow para di masira yung pin sa loob. Then, andito lang siya nakapalaman sa may ilalim ng cheek pad natin. Okay, secured na yung headset natin, yung mic natin para sa GoPro, and then yung mic natin para sa intercom. Yan, so yan, napakalinis, walang sabit ng wire or what. And then ito, since mahaba yung ating wire para sa ating microphone ng ating intercom, ang naisip kong paraan is ganito siya. Then ilalagay ko lang siya dito sa may bilog ng ng button. Yan. So papiraso lang ilalabas ko sa kanya. Ganyan lang. Ganyan lang siya para kahit papaano hindi ko na rin siya kailangan ng velcro, di ba? So wala tayong kinabit na velcro or sticker. Lahat yan nakapix, hindi na yan malalaglag. Then last, syempre, set up na natin itong ating intercom. Saktong-sakto lang. Yan. Alright, so subukan naman natin isuot itong ating helmet with intercom. Right? So ako kasi nasanay ako na lagi akong gumagamit ng tube mask pag nag-helmet, no? Yan. So ganito ako maglagay ng tube mask. So pwede nyo ring gayahin. Yan, ganyan. Then ito, ilalagay nyo sa baba. Then yung nasa likod, ilalagay nyo sa ulo. Ganyan lang. Kumbaga, ano pa rin siya, presko pa din siya kahit na nakasuot sa'yo. Then, subukan na natin itong ating helmet with new intercom. At walang kasabit-sabit kahit saan. Malinis kasi yung mga pinaglagyan natin. Nagiging komplikado lang talaga minsan lalo na kapag hindi intercom ready yung iyong helmet. And then, at saka kapag meron ka mga extra accessory katulad ng neto sa GoPro natin, sa action camera, na kailangan mo pa ng mic, mga ganung bagay ba? Kaya medyo parang dumadami yung nakalagay sa helmet natin. No? Alright, so, ayan siya mga kanatik.
So, and then dagdag ko na lang na siya, pick siya, no? And then, easy access talaga siya. Yan. Madali siyang abutin, then madali siya i-access na regarding sa mga button niya. Yan. So, hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully kahit pa paano is nakatulong itong video vlog natin for today. So, you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, ako ang inyong lingkod. Click Natik. Signing off. Actually, madali lang naman ilagay yung speaker or headset at saka yung microphone natin. No? Meanwhile,